Breaking news today, trending ngayon sa social media, tinanggap na ni BBM ang resignation ni Guevara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay DDS News PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni DDS News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayun. DDS News PH. Nando Guevara po, pinalitan na po o papalitan na po ng sa kanyang pagiging Solgen. Samantalang ang mga katulad nila... Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Syempre, supportahan natin yan si Sir Badong Aratiles. Bisitahin nyo rin ang kanyang channel mga katunay at syempre huwag kalimutan mag-subscribe para maging updated kayo sa mga vlogs ni Sir Badong. Diba? Pagpatuloy natin. Recto ay retain po, no? Ayan. So, ayan na pala. Nanumpa na po. Itinalaga na bilang bagong Solicitor General sa University of the Philippines Law Dean, Attorney Darlene Berberabe, ngayong Huwebes, May 29. So talagang pinalitan na talaga si Solgen Guevara. No, talaga kasi si Solgen talaga is pinanindigan niya talaga, no, na wala talagang jurisdiction ng ICC dito. Kumbaga hindi niya hindi niya kinonsente, no, kung ano man yung nangyari kay PRRD. Talagang nagkaroon siya ng paninindigan sa sarili niya. Kaya ganyan na naging resulta. Syempre, kontra ka, hindi ka pwede dito. Parang gano'n na nangyari. Hey, alam niyo po, nakakaano, no? Ito talagang gobyerno natin, no? Tama naman yun. Kasi si Minandro Guevara na lang po yung natitirang mayroong prinsipyo, no? Matatandaan po natin, nagtaka po yung marami. Ang Solgen po kasi ang abogado ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa dami po ng inaabogado ni Minandro Garcia. Ang dami po, ito po yata yung pinakamarami, no? Na pinakamaraming kinaso sa Supreme Court. Itong ating administrasyon ngayon, ang pinakamaraming kaso pagdating po o question ng mga pinagagawa nila sa Supreme Court. Nagbiro nga po yung isang Supreme Court Justice na sa dami ng kasong kinakaharap nyo sa Supreme Court, baka gusto nyo na ba magpagawa, no, sa Malacanang? Baka gusto nyo na magpagawa ng wholesale na mga toga. Kasi hindi po kasi talagang nagkaroon talaga sila ng maraming problema eh. 'Di ba? Itong mga panahon na 'to. Grabe talaga yung mga naging desisyon nila na yun din ang naging epekto sa kanila, no? Hindi maganda yung naging epekto. Yun po ang isusuot mo pag humarap ka sa Supreme Court eh. Nakatoga kayo. Nakatoga. Ang dami po talaga, simula po sa budget, question po ng pagkidnap kay Tatay Digong, napakarami pong... Kumbaga parang lumalabas na marami silang naging maling desisyon na ginawa. No? Kaya nga sinasabi ko nga sa nalalabing 3 years, no, kahit pa paano sana is magising sila, mamulat yung isip nila na bumawi naman sila sa mga tao. 'Di ba? Ipakita nila na eto, babawi kami sa inyo sa mga pagkakamaling nagawa namin. Na nagsisisi na joke. 'Di ba? Kasi syempre 3 years na lang eh. Ano ang dapat nyong gawin sa 3 years? 'Di ba? Dapat kung ano yung mga pagkakamaling inisip sa inyo ng mga tao, dapat talaga isburahin nyo sa isip nila. No, ngayon, paano nyo mabubura sa isip nila lahat? Isipin nyo kung ano yung mga pagkakamaling nagawa. Yun ang inyong itama. Diba? Hindi yung gagawa kayo ng iba para matabunan kung ano yung pagkakamaling nagawa ninyo na nakita ng mga taong bayan. Dapat kung ano yung nagawa ninyo na hindi nagustuhan ng taong bayan, dapat yun ang itama nyo. Yun ang tutukan nyo. Diba? Doon, kahit pa paano is huhupa ng konti kung ano man yung nagiging galit o inis ng taong bayan sa inyo. Diba? Ganun dapat eh. Question, ito pong gobyerno natin ay ang dami pong mga ginawa na kasalukuyan natin, no? At iba pa pong pambubudol ni BBM, no? Tatalakayin din natin yung pong yung may kinalaman diyan sa nakakainis na pagdidinay nila. Maganda yung sinabi ni Professor Malutikia tungkol po dyan, no, sa may dinidinay po
patuloy po na pagsasabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment kay VP Sara. Kung nilinaw mo ba na ayaw mo, hindi sana pumirma yung anak mo. May sinasabi ka pang gawin niyo yung trabaho niyo. Yun nga yung sinasabi ni BBM, ayaw niya nga ng impeachment ni VP Sara. Pero syempre, ayun nga sinasabi bakit si pumirma. Kasi nga ang naging katwiran ata ni Sandro doon dahil nagsalita si VP Sara na parang hindi maganda yung nagbanta-banta ng ganun. Parang ganun ata naging katwiran niya eh. Pero syempre, si VP Sara hindi naman natin masisisi kung bakit siya nagsalita ng ganun. Talagang sobra na kasi yung ginawa kay VP Sara kasi nakita naman natin, no? Since day one, naging tahimik si VP Sara ni hindi nagsasalita eh. 'Di ba? Pero si PRRD nga, 'di ba, nagsasalita nung pero si VP Sara tahimik lang. Kaso talaga ayaw talagang tigilan si VP Sara. 'Di ba? Talagang tinutulak siya para magalit siya. So, 'yun ang nag-trigger sa kanya. Hanggang sa nagsalita na si VP Sara, ganyan-ganyan, sinasagot niya na kung ano yung mga inaano sa kanya, hanggang sa dumating na yung pati yung mga kasama niya is nadadamay na hindi naman dapat madamay. Syempre magagalit yun, magsasalita na ng hindi maganda yun. Alam mo, ang tao kapag galit, nagsasalita ng hindi maganda yan. 'Di ba? Yun ang nag-trigger, sila yung nagtulak. Ngayon sa impeachment na yan, na sinasabi, hindi naman pabor sa impeachment, ayaw ni PBBM ng impeachment, talagang may magagawa siya para pigilan yung impeachment na yan. Si PRRD nga dati, di ba, napipigilan niya eh. Kung tutusin, kung gusto niya ipa-impeach si VP Sara, kayang-kaya niya rin gawin. Control niya ang nakokontrol niya ang gobyerno eh. Di ba? Pero hindi niya ginagawa, hindi niya ginagamitan ng power. Di ba? Bagkos, talagang gusto ni PRRD na magtuloy-tuloy si Leni Robredo sa panunungkulan niya dahil binoto ng tao yan. Tama naman si PRRD. Si VP Sara, binoto ng tao yan. 32 million ang bumoto dyan. No? Talagang hindi dapat talaga tanggalin na lang ng kung sino-sino yan. Dapat naging ganun. Diba? Kayang-kaya mong pigilan kung ano man yung namumuong tensyon nun. Kayang-kaya mong pahintuin. Kaso nga lang hindi yun nangyari. Kaya lalong lumala ng lumala. Okay. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Kapapasok-pasok lang po na balita na tinanggap po ni Pangulong Marcos ang resignation nito ni Menandro Guevara at pinalitan na po siya ng UP Dean. UP Dean. UP Dean kasi si Menandro. Na si Dean Attorney Darlene Berberabe. Kumbaga, tinatanggap ko na yan kasi ang gara mo, hindi ka marunong makisama. Parang si Guevara, hindi ka namin kabatak. No, labas ka na dito. Mahirap yung ganyan. Hindi ka namin kabagang. Get out. Ganun. Kasi hanggang sa huli, hindi binali ni Soljen Guevara ang paniniwala niya. Yung prinsipyo niya, hindi niya talaga binali. Ganun pa rin talaga. Okay. Alam niyo po, ang ano po rito, talakayan na po natin yan, no? Kasi ngayon ko lang din po nalaman. Akala ko naman nagkataon lang na si Recto po. Nagkataon lang po na si Recto, siya yung finance secretary. Hindi po pala, no? Si Recto po pala talaga ang may matinding may matinding kumbaga siya po talaga yung author nitong paglilipat ng budget. Yung mga sobra-sobra pang budget ng mga ahensya ng pamahalaan na mailipat po, makuha po ng government, na maisurrender po maibalik po sa gobyerno o kumpiskahin ng gobyerno. Siya rin po pala yung may panukala nito nung siya kaya yung PhilHealth ganyan din. Ay nako. Kaya nga buti pa yung ibang nagre-resign, 'di ba? Hindi pinag-resign pero yung may mga prinsipyo na yun ang pinag-resign. Parang tanggap ko yung resignation. Parang Tagalog. Iba pinipigilan, 'di ba? Yung dalawang Remulla na babalitaan nga natin is parang pinigilan yung resignation nila. Abaw. Po ay deputy speaker pa.
Ayun, natating natin ngayon ng video. Yan, yung maikling video na nagmula kay DDS News PH. At syempre natin ngayon natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.